Naglatag ang Department of Education ng Learning Continuity Plan para tiyaking tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng masamang panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ngayong balik Hunyo na ang pagsisimula ng klase ng mga pampublikong paaralan, hamon muli sa mga estudyante ang madalas na pag-ulan at ang minsay pagtama ng bagyo. Kaya naman di maiwasang mangamba ni Jewel kapag madalas magsuspinde ng klase ang mga eskwelahan. Nababawasan po kasi yung pagkatuto nila sa loob ng klase. Kaya para matiyak na tuloy-tuloy ang pagkatuto ng mga bata tuwing masama ang panahon at may bagyo, magpapatupad na ang Department of Education ng standard policy sa alternative learning. Sa ika-39 na Executive Committee meeting ng Kagawaran, tinalakay ang pagpapatibay ng Learning Continuity Plan na magsisilbing gabay sa mga paaralan tuwing may typhoon signal number 2. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, agad na ililipat sa alternative learning ang mga estudyante mula sa kanilang mga bahay oras na i-anunsyo ang signal number 2. Tugunan niya ito sa rekomendasyon ng EDCOM 2 para mabawasan ang learning loss ng mga bata habang lumalala ang epekto ng climate change sa bansa. Binigyang diin din niya na mahalaga ang papel ng mga guro, magulang, lokal na pamahalaan at mga paaralan sa matagumpay na pagpapatupad ng bagong polisiya. Maganda rin naman po kaysa pumabasa rin naman po yung mga bata kung gaya po pag bagyo, malakas ang ulan, kawawa rin po yung mga bata, magkakasakit naman po kung pipilitin nila pumasok. That is much better kasi talagang, kumbaga, continuous yung learning, 'di ba? So yun naman yung aim din natin na hindi sila parang mababakante sa bahay. Paghimok naman ni Senator Sherwin Gatchalian sa DepEd, tiyakin na may sapat na kakayahan ng mga paaralan para maipatupad ng maayos at epektibo ang alternative learning modality. Matatandaan kamakailan ng pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalagay ng mga internet connection sa ilang paaralan. Pinangunahan din niya ang paglulunsad ng National Fiber Backbone Phase 2 and 3 na may habang 1,781 kilometers ng fiber optic cables sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Regions 10 at 11 sa Mindanao. Layo nito ang mas pinalawak na internet connectivity para sa lahat, pati na sa mga estudyante. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.